tumutol sa mga gawain na hindi maganda, sa bibisyo mo kapatid, yun ang ayaw sa asawa mo kapatid. Kaya nag-decide ako na babalik nila sa Panginoon. Dahil gulo lang at pamilya ko, yung sarili mo ay pilit mo sa na hindi kalooban ng Panginoon na yung asawa mo lang ay talagang sa bahay pa lang parang naghahanap. Kasi sa bahay pa lang gulo na kapatid. Kaya sasabi nila na magulo pa sa lukot at kaya lukot. Yung hindi may sura yung bagay mo kapatid. Eh, nakabaw pa lang ako noon. Dati ko sa bahay, hindi ko magkatuwa na kami katatawa mo na amoy alat. Kaya, talagang gulo lang ang minanas nga ng kapatid. Kaya, napakabuti natin Panginoon na hindi tayo pabayaan kapatid. Sa nakilala mo siya, maalis ka man, kahit matagal na panahon, babalik ka pa rin sa Panginoon. Dahil nakilala mo siya ang pag-ibig mo, sa puso mo, alam ng Diyos. Dahil, kahit gumagawa ka ng masama, gumagawa ka ng hindi magandang kapatid, sa nakilala mo na ang Panginoon, talagang hindi ka na mabaliktad ng kapatid. Babalik ka na mabalik, dahil ang Diyos ay napakabuti sa buhay mo mga kapatid. Kaya, maraming salamat. Balik ko. Okay, sa kanya na ng mga kapatid, unang naging dahilan bakit siya tumalikod sa Panginoon. Dahil nung nabaptize siya, 15 years old, hindi niya naintindihan. Okay? Nabaptize siya sa tubig, nabaptisman siya, wala siyang alam-alam bakit siya nagpapabaptismo. Isa yan sa dahilan. That's why, kapag tayo ay nagpapabaptismo, siguraduhin natin, maiintindihan natin kung bakit. Ha? Dahil ang pagtanggap sa isang bagay na hindi mo alam, I think that is dangerous. Tanggap ng bagbang ay bongga yun. Ang mahirap yun. So isa yan sa naging factor bakit siya nag-backslide. It's because he was not knowledgeable, or he was knowledgeable what is baptism. Why he needs to be baptized. So that's the reason why. So, nag-transfer sila sa Mindanao, nag-backslide siya for 11 years, uminom, nag-addict, di ba? Nag-addicted, uminom, nag-addict, nag-igarilyo, ng babae din. Okay. Ng lalaki, hindi naman. Okay? Kasi, lahat ng gagawin mo sa sanlibutan, kapag wala kang Kristo, magagawa mo lahat yan. Pang-babae, pag-inom, pag-lalasi, ay pag-a-addict, gagawin mo lahat yan eh. Kasi yun ang lifestyle. Yun yung trend ng buhay sa lalaki. Okay? Sa lalaki. Pero, nung si Brother Jonathan ay napunta sa church, yun yung time na dito siya na-convert ulit. Dito siya na-restore. So, the moment na aalis ka sa tinatawag na fellowship, magiging worse ka. Magiging worse yung resulta. Okay? Pero, may mga taong nagpipray sa kanya para makabalik. Yun ang maganda doon, may mga taong concern na nagpipray. Alam niyo ba, na marami pong taong nagpipray sa simbahan, every Friday, prayer meeting, may nakalagay dyan for all backsliders. Okay? Restoration sa lahat ng backsliders. So, maring part na yun. So, kasi ang struggle lang naman ng lalaki visual. Yan ang struggle ng lalaki. So, si Brother Jonathan, nung wala siya sa church, imposible ma-overcome niya yun. Pero nung bumalik siya sa church, pangalawa, dahil yung asawa niya ayaw ng amoy sigarilyo na may alak, ganun kasi talaga kapag nagmahal ka, mapabago yung buhay mo eh. Alam niyo ba, kapag nag-start kang magmahal, nag-brush ka na, naliligo ka na, nagpupustura ka na, di ba? Ayaw mo nang mabaho yung hininga mo kasi meron kang minamahal na nakakaamoy sa'yo. That's
change you a lot. You learn how to clean yourself, kapatid. You brush your teeth, you take a bath, no, your personal hygiene, mga ko ay nag-i-improve. So yun po yun. At kami, at mga mananampalataya naman, na babae, ayaw na ayaw ng amoy ng sigarilyo, ayaw ng amoy ng alak, no, ayaw na ayaw ng mga babae. Kahit nasa kalsada, minsan nagsumismato na pa, nakamoy sila ng sigarilyo. So yun po ang struggle ng lalaki. Pero ma-overcome po yan kung mananatili tayo sa church at magpapalago tayo, mga ito. Yung aatin tayo lagi sa mga gawain. Okay. By this time, tatawag tayo ng isa po. Okay. Para naman sa beneficio ng mga kababaihan. Sister Melly. Halika, Sister Melly. Sister Mills. Sister Melly, safety yan. Okay, noon. Safety yan. Grabe na namin yan. At saka ang galing sumayaw na. Sister Melly. Kung naman nakita pa akong picture niyan eh. Habang nagpabayong study yan, Sister Jessie, meron pang beer yan sa ilalim ng araw. Okay? Pero ngayon, tatawagin natin si Sister Melly, paano niya na-overcome yan? Dahil Sister Melly, nung siya yung nabaptize, hindi ako nag-baptize sa kanya. Pero nung ako na ang nag-take over, dito siya lumago. Ngayon ako na yung nag-pastor dito. So Sister Melly, para sa beneficio sa mga bagong baptize, I want you to share something na mapupulutan nila ng aral. Paano ka lumaking sa ganyan? Paano ka nahiya ang mag-shore? Paano ka nahiya magpantalon? Paano ka nahiya ang magpantalon? No? Sister Melly. Magandang gabi mga baptize. Share ko lang kung paano ako tinawag ng una, kami ng Saray na dito pa. Yung Saray na lagi share sa akin. Nakukulit lang ako mga kapatid. Naumay ako mga kapatid kasi nakukulit talaga niya. Ganun pala talaga. Kasi ngayon, na-experience ko yun. Kaya yung mga kapatid, nung time na ako yung talagang hindi ko na talaga matanggihan. Kasi sister ni Midget, bukod kay sister Edna, ngayon po rin namin. Sobrang kulit din. Kung ano mga kailangan ko para kay sister Edna, talagang pero nung dumating yung time mga kapatid, talagang tawag na talaga yung mga kapatid. Kasi nahihiya ako dahil talagang galing ko na talaga yung mga nakasawala. Hindi ako yung buho ko mga kapatid na isipin yan eh. Share yan eh. Kaya lagi ako sinasama yung sarili sa mga lahat ng gawain. Nung tayo mga kapatid talagang sinisinan ko yung mga sakurang yung mga kapatid. Talagang nahihiya ako mga kapatid sa buho nila. Alam niyo mga kapatid, tinakpan ko yung buho ko. Tinakpan ko kasi nahihiya ako na yung buho ko siya yung mga kapatid. Yun na yung time na talagang sabi na maganda kasi video. Kaya, hindi pa yun dumating sa ako yung mga kapatid kung paano talaga. Kasi Pastor Ronnie talaga unang pumunta dito si Pastor, hindi pa yun siya si Pastor Ronnie. Talagang talangin ko mga kapatid, talagang mapulit. Tapos, si Pastor sabi ko mga nagkakago ako mga kapatid. Kasi minsan, pagdating ni Pastor, meron ka, kung nakati sa yan, upo. Alam niyo mga kapatid, talagang ni Pastor, ito talagang makalulutan ng dito beer sa ilalim. Tapos sabi ko kay
ako ang tinawag mga kapatid. Talagang ipagkasama ko yung lahat mga kapatid. Kasi hindi ko ba mabigyan ko mga kapatid. Sabado, nandiyan sa Sayawan sa Linggo, nasa gawin ng agency, gawin ng sumilil ng Lord, alisin mo ako sa kalagayan ganito na mga kapatid na natatakot ako na madagtan ako ng Panginoon sa Sayawan ng mga kapatid, lalo ko mga kapatid, naramdaman ko na ako yung linggo sa
Wala pong lalago. Overnight. Growth will take overnight. Takes process. Okay? Just continue to attend Bible study. Okay? We are always don't want to have the hungriness. The word. If you want to grow, amen. Newly baptized. If you want to grow, if you want to change your life, don't stop attending Bible study. Don't stop attending Sunday school because you will never grow by attending only church Sunday service. Okay? Hindi ka lalago dyan. Actually, service or preaching on every Sunday is just a message of inspiration or just to inspire you. I-inspire ka lang nito. Okay? I-boost lang mga kapatid yung iyong energy. But if you want to become knowledgeable and if you want to have a growth in your life, you must attend Bible study. Okay? Anong sinabi ni Paul? Transformation comes from what? I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies. Bodies, what? In what? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? Then, anong sunod? Be not conformed to this world, but be transformed by what? The renewing of your mind. So, transformation comes from the mind, not comes from the appearance. Okay? So, change. Ang pagbabago ay magsisimula sa pagbabago ng kaisipan. Okay? Maraming nagbago ng appearance, but hindi sa kaisipan. What will be, or what's the result if you change your appearance and hindi nagbago yung kaisipan? Anong mangyayari? Anong result dito, mga kapatid? Young people, anong resulta kapag ang pananamit lang ang mabago at hindi yung kaisipan? Ano? Pero hindi nyo ba alam na kapag appearance lang ang magbabago sa inyo, magsasawa rin kayo dyan? Pero kung naiintindihan mo bakit ka nagbago ng iyong anyo, hindi ka babalik sa dati mong ginagawa. Because change. Okay? O yung changes ay nagsisimula sa kaisipan. Hindi po mga kapatid. Di ba naalala niyo yung kwento? Yung isang agila, lumaki kasama ng mga sisiw, at saka yung tupa, ay yung layon, lumaki kasama ng mga tupa. Naalala niyo yung kwento na yan? Yung agila, habang lumalaki siya, natuto siyang maglakad. Okay? Kasama ng mga sisiw. Pero hindi siya lumilipad. Samantalang habang lumalaki siya, pareha sila ng sisiw na lalakad, pero nagtataka siya. Kapag kumanon na ng pakpak ang agila at saka yung manok, sabi niya, bakit iba ang tsura? Nagtanong siya sa nanay ng manok, sabi niya, ay, anak niyo ba talaga ako? Sabi ng agila, parang adapted lang siguro ako. Adapted lang ako, kasi iba yung tsura ko eh. Tignan niyo yung power, mga kaprito, ng yung environment, di ba? Environment will change you.
quickly. Okay? Kasama sa pagbabago, mga bagong baptize, kasama sa pagbabago yung magpalit ka ng environment. Now, nung nakita ng agila, nasabi niya, "Ba't mahabang pakpak ko sa mga kapatid kong manok?" Bakit? Kasi yung agila, utak agila, yung mga manok, utak manok. Kaya sinilang tapat ng nanay yan, manok. Sabi niya, "Anak, actually, ampun ka na. Hindi ka namin kalahi. Ang lahi mo ay hindi manok. Ang lahi mo ay isang agila. Ang dahilan kung bakit mahaba ang pakpak mo, kasi dinesign ka talagang lumipad. Hindi ka use dito sa paglalakad na. Kaya dapat mong magamit ang iyong pakpak sa paglipad." Bakit? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi malaking factor yung environment. Okay? Environment is one of the contributor of your life. Sabi nga ng kasabihan, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Okay? So, but if you want to change your life, you have to change first your mind. Then, second step, mga kapatid, is to change your environment. To change your path. Yung baguhin mo yung iyong hakbang. Pagbago ng kaisipan, ma-realize mo, hindi ako katulad ng mga ito. Hindi ako utak manok. Katulad ng dayon. Lumakilit siya sa kawan ng mga tupa. Mga tupa, mga kapatid, one of the dumbest animal on earth. Pero sila yun ay lumaki. Sabi niya, habang lumalaki sila yun, parang iba yung belt na nakawal ko. Ang sabi ng tupa, "Meh." Pero kapag umumo ng light, sabi niya, magkaiba kami ng boses eh. Pero yung lion, hindi siya katulad ng isang lion mabangis. Na-motivate siya, katulad siya ng isang tutang maamo. O nga lang, pagdating sa tinatawag na huli, magkaiba sila. Kapag ang tupa ay sumisigaw, gano'n lang. Pero yung lion, kabayo ba yun? Meron mo sinawag dyan na lion? Nalayo ako na asawa ko eh. Okay. She's laughing at me because the sound is not the sound of the sheep, but it's like a horse. Okay. So environment is one of the contributors. Isa sila sa nagsasabi kung ano ka. That's why when you are born again, if you are born again, if you are baptized, another thing, mga God, okay, after that, na mabaptize ka in Jesus' name, you have to change your lifestyle by what? Okay? Changing the environment. Babaguhin mo yung environment mo. Kung ang dati mo mga kasama ay mga drug addict, mga lasinggero, na mga barkada mo, iiwan mo yun. Okay? That's another way of changing what we call environment, because environment is one of the contributors. Unless maliban na aalis ka dyan, hindi ka mababago. Bakit? Bakit ka hindi matitem sa tinatawag na bisyo na Jonathan? Sinong kasama mo noon nung ikaw ay nag-bisyo ng o ano-ano? Sinong kasama mo? Ayan, mga unbeliever. Okay. Mga unbeliever ang kasama. Mga kasama sa trabaho. Ano ang lifestyle ng mga yun? Pagkasahod, tama ba? Pagkasahod, punta sa warehouse. Punta sa Alibaba. Sa mga alis. Ikawain ko rin yan dati. Kayo naman eh. Galing ako dyan. Hindi ako ignorante dyan, mga kabit ko. At the age of 15, mga kabit ko, pumasok na ako ng ganyan. Okay? Eh, alam ko yung alimangbang na yan. So, para mabago yung buhay natin, papaguhin natin yung environment. Everybody say, environment. Gusto mo maging Christian ka ng tatunay, sino ang dapat mong samahan? Dapat ka ba sasama sa
mga kulto? Dapat ka ba sumama sa mga espiritista kung gusto mo maging Christian? Hindi ka sasama sa ganon. Ang sasamahan mo, Christian. Okay, kung Islam ang kasama mo, anong mangyayari sa'yo? Siyempre, magiging Islam ka din. Kung sino yung mga kasama mo, yun ang magiging environment mo. Kung gangster ka, anong tingin sa'yo ng mga tao? Di ba gangster ka din? O ngayon, nandito na kayo, Sister Jessie, Sister Lucy, nandito na kayo sa Pentecostal. Anong tinatanong sa iyo ngayon, Lord? Pentecostal ka na ba? Di ba? Yun ang tanong sa iyo. Uy, nagsisimba ka na pala. Ganon ang kadalasan. Bakit nakapal ka na? Parang katulad ka na ng Milaya. Bakit? Kasi ang kasama mo palagi sila Milaya. Hindi naman ba mga pagkakasama na yan? Bakit kakawan? Sabi niya. No? Bakit ang kanilang bisyo kain? Oh. Kita mo, kape. Sabi nga niya ang sabi nga ng ilan dyan kay Sister Melia at saka kay Sister Nene, yung anak ko ng panganay, hindi makapaniwala eh. Ang alam niya talaga, magkapatid si Sister Nene at saka si Sister Meli. At ang nanay nila, Sister Edna. Ang sabi ng anak ko, ha? Paano nangyari yun, ma? Hindi sabihin kapatid niya si Ate Oli. Tatay niya si Brother Alex. Pero ang punto ko rito, Sister Nene at saka Sister Meli, ang alam niya talaga, magkapatid sila. At ang alam din ng ibang tao sa labas, magkapatid sila. Kasi parehas ng ulmahan. Pero, kita mo ha, Sister Nene, accept niya talaga eh. Na magkapatid sila at magkalukha na sila. Ang sabi naman ni Sister Meli, hindi, mas maganda ka sa akin. Pero Sister Nene, sabi niya, magkamukha talaga sila. Alam niyo kung bakit? Yung law of attraction, yung law of magnetism na sinasabi. Tingnan mo yung mag-asawa. Yung intimate na. Kita mo si Brother Tony at saka Sister Jack. Magkapatid. Okay, tingnan mo. Magkapatid. Magkamukha. Alam niyo ba yung kapatid ni Brother Tony na si Mona Lisa? Kapag nakita mo, parang sila ang magkapatid ng dalawa. Bakit? Kasi yung law of magnetism, okay? Kapag kung sino ang kasama mo, nagiging intimate ka doon, na-adapt mo lahat ng kanyang lifestyle, na-adapt mo pati yung kanyang ugali. So therefore, kung sasama ka sa mga Christian, ano ang magiging attitude mo? Magiging Christian. And Christian means what? Christian means Christ-like. Diba? Katulad ka ni Kristo. Siguro kung nakasama ko lang si Kristo sa 3.5 years sa Jesu, baka magkakawin na rin kami ni Kristo eh. Huh? So, young people, ladies, fathers, if you want to change your life by transformation from the mind, then change your environment. Kasi kapag hindi ka nagbago ng environment, yung kanilang language maa-adapt mo. Okay, kapag dito ka, mapunta sa mga mananampalataya katulad nito, yung language mo mababago rin. Yung dati kang pagamura, puro praise the Lord na ang lalabas sa bibig mo. Diba mga kapatid? And take note, 3.5 years is not enough. Even Jesus Christ and the disciples went with Jesus Christ for 3.5 years. But after na namatay si Jesus Christ sa Camila, ano nangyari sa kanila? Na-scatter sila eh. Nag-iwalay sila. So, 3.5 long years is not enough for you to grow. Okay. You're baptized in Jesus' name. Unang-unang mong gagawin, change your mind. Sabihin mo, hindi na ako katulad ng dati. Sige na, sabihin natin. Hindi na ako katulad ng dati. Alam niyo ba, mga kapatid, kung sino yung pinakamadaling i-train na maging killer? Alam niyo kung sino pinakamadaling i-train na maging killer ng merciless? Yung hindi naaawa, alam niyo kung sino?
papakihin mo sila sa ganung environment, hindi sila takot. At kapag, di ba may mga movie ka na makanood, naging bigma, at kapag sila, bata pa sila. Now, this is my point. We as newly baptized, we are considered as a babe. We are considered as children in Christ. So for us to become mature, kailangan sasama ka sa mga malago. Huwag kang sasama sa pisulin. Huwag kang sasama sa mga tampuhin. Huwag kang sasama sa mga pasaway. Young people, ganun po yun. Gusto niyong mabago ang inyong environment, ang inyong buhay, kailangan sasama ka sa mga tao gusto ang magliligos. Okay, yan po, mga hakbangin, okay, change of mind. Yun po ang una. Mabuhin. Gaano katindi yung tinatawag na brainwashing. Yung pinibrainwash mo yung tao. Kita nyo ha? Kita nyo kung gaano ito ka-powerful. Okay. Gagawa tayo ng sample. Illustration. I need someone. I have an illustration kung gaano ito katindi yung pag-set ng mind. Ha? Okay? Hindi mo pa alam ito. Sister May salita. Okay? Amen. Mayroon lang mong illustration sila. I hope hindi mo pa alam ito. Okay? Okay? Ito yan. Ito yung goma ha. Ano yun? Okay? Ayan. Goma yan ha. Para kung ano yung makabapatid. Okay. Ganun mo, gawin mo. Pagbilain ko. Goma yan ha. Ganun mo. Sige, ganun mo. Dandahan mo sa makabapatid. Okay. Goma yan, di ba? Tapos, uunatin ko yan. Uunatin ko sa karpenta. Kapag hindi niya pa alam yan, alam mo magiging reaction nila? Gaganon siya. Kasi sineset mo yung mind niya na ito ay goma. Okay? Kapag inunat mo siya. Kaya kailangan meron kang pati siya matagal mo gagawin para ma-mindset mo siya. So yung mindset din, sabi ko, importante rin. Importante po yan. No? So, dito magsisimula yung pagbabago mga kapatid ko. Again, dito po magsisimula by the renewing of your mind. But, okay, kailangan ito samahan ng tinatawag na, of course, yung ating emotion. I know mind is more stronger than heart. Eh, kasi kaya nilagay ang mind dito sa itaas para kontrolin yung heart. But, hindi kompleto yan, Sister Jessie, without the heart. Kasi itong heart na to, medyo emotional ito eh. Ito yung magbibigay ng kulay dyan. Okay. Heart is deceitful above all things and desperately wicked. And no one knows. Okay? Hope that know it. Wala po. That's why, ang kailangan natin, if we are baptized, for us to change our lives totally, we need renewing of our mind, to renew our mind, and of course, we need the Holy Ghost. The Holy Ghost will teach us all things. My job as a pastor is to teach. My job as a pastor is to preach. But I am not the one who change your life. It is the Holy Ghost. So of course, at first step, you must have o kailangan mong gumawa ng decision by what? Changing of your mind. Changing your mind. It's your effort. It's your effort mo yan. But we need also the Holy Ghost. Because the Holy Ghost will teach us all things and will guide us all things. So kaya nga, kahit ilang resolution, susi, kahit ilang New Year's resolution, walang tao na nabago sa resolution. Wala rin tao na bago sa 8 tuwing mahal na araw na tinatawag na penitensya. Wala. Because only the Holy Ghost can help us to change our lives. By change our mind, change our heart. So, ano ang kailangan natin kapag nabaptize tayo? Baptism is another
the requirements. We must be baptized in Jesus' name through water. But after that, hindi tayo mag-post doon. We need to be baptized, or we need to receive the Holy Ghost for us to become powerful, amen, for us to be able to change our lives. Okay? So yung Espiritu at saka yung ating kaisipan ay kailangan magkaroon niya ng tinatawag na unification. Bakit ito po sinasabi ito? We are created by God after His likeness. But hear me, your materials, the materials that the Lord has been used to form man is an earthly material. Okay? Earthly material. From the dust, God formed us after His likeness. But the dust, mga biko, yung tao na ginawa ng Panginoon were useless. Except, nung nilagyan niya ng Espiritu, which is life. Kaya ang sabi ng Biblia, ang tao ay